Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel. At ngayong oras nito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salta dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you. Nay, mano po? Siya nga po pala. Nay, kailangan ko po ng pera bukas. Pandagdag po sana sa naipon kong pera. May exams po kasi kami at may babayaran po ako dun. Kulang po kasi yung naipon ko at yung binigay ni Aling Claring na bayad sa paglalaba ko. Nay, kahit 200 lang po, sapat na yun ang wika ko. Ano? Kailangan mo ng pera? Criselda, ilang beses ko na bang kailangang sabihin to sa'yo? Tumigil ka na at mag-focus ka na lang dito sa paglalabandera. Yung 200 na hinihingi mo, kung meron man ako niyan, hindi ko ibibigay sa iyo. Dahil mas kailangan natin ang bigas kaysa kung ano pa dyan. Kaya ikaw, Criselda, alisin mo na sa isip mo ang pag-aaral. Dahil ako na mismo ang nagsasabi sa iyo, wala kaming pera ng tatay mo. Hindi mo ba nakikita ang hirap ng ating pamumuhay? Yung tatay mo, nangangalakal lang siya sa basura. At ako, tingnan mo, naglalabandera ako. Hindi lang ikaw ang anak namin. May mga kapatid ka pa. Kaya, pwede ba magbihis ka na dun at mula bukas, huwag ka nang pumasok. Walang silbi ang pag-aaral na yan. Ang galit na sabi ng aking ina. At habang nag-uusap kami ng aking ina, nung dumating ang aking ama at kasama niya ang isa sa mga kapatid niya, sa syudad siya nakatira. Karing, ano ba yung pinagtatalunan ninyong mag-ina? Dinig na dinig ang boses niyong nagtatalo. Kanina pa kami dyan sa likod. Siya nga pala, ang ate, napadalaw siya. Gusto niyang kumustahin ang kalagayan natin. At ang sabi niya, gusto niyang kunin si Criselda, ang sabi ni Tay. Ate, kumusta po kayo? Kumusta po yung mga anak niyo? Ang sabi ni Inay. Karing, hipag, ayos lang naman sila. Nandito ako para kumustahin ang kalagayan nyo. At gaya ng sinabi ng kapatid ko, gusto kong kunin si Criselda. Yun kung papayag ka, Karing. Ang mahinahon na sabi ni Tia Lagring. Ate, bata pa si Criselda. Totoong nahihirapan kami ngayon. Pero, hindi pa namin kayang mapalayo siya sa amin. Ang sagot ni Inay. Nay, pumayag ka na. Ito na ang tamang pagkakataon para matupad ko ang mga pangarap ko. Di bale, palagi na lang akong dadalaw sa inyo. Nay, sige na, huwag ka nang tumutol. Ayusin ko na po yung mga gamit ko, ang wika ko. Hindi ko na pinakinggan ang sasabihin ni Inay dahil sa kagustuhan kong makapagtapos sa pag-aaral. Sa unang pagkakataon, sinuway ko siya. Umalis na nga kami noon, na halatang malungkot si Inay. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating na kami sa syudad. Criselda, halika, pasok ka.
at ipapakilala ko sa iyo ang pinsan mo. Siya lang ang kasama ko sa bahay dahil minsan lang umuwi ang tiyuhin mo. Mon, nandito na kami, ang sabi ni Tia Lagri. Ma, siya ba yung sinasabi mo? Ang tanong ni Kuya Mon. Si Kuya ay mas matanda siya ng halos 9 na taon. Criselda, buti naman pumayag ka. Alam mo, mag-e-enjoy ka dito. Kung boring ka sa bahay nyo, ibahin mo dito. Dahil nandito ka na sa malaparaisong bahay, ang sabi nito. Salamat, Mon, dahil halatang tanggap mo ang pinsan mo. Walang magiging problema kung magkasundo kayong dalawa. Criselda, simple lang ang gagawin mo dito. Maglinis, magluto, maglaba, at mag-ayos ng mga gamit. Huwag kang mag-alala, hindi kami maselan. Dapat mabilis yung mga kilos mo para mabilis matapos yung mga gawain dito. Pagkatapos nun, pwede mo nang asikasuhin yung pag-aaral mo. Maliwanag ba, Criselda? Ang sabi ni Tia. Opo, Tia, maliwanag po at maraming salamat, ang sagot ko. Mula nung araw na yon, nag-umpisa na ang pagiging working student ko sa bahay ng tiyahin ko. Katulong at estudyante. Yan ang pinagsabay ko. Akala ko magiging okay na ang lahat dahil mabait yung mag-ina sa akin. Kaya lang, pagkalipas ng 1 taon, dito ko na napansin ang unti-unting pagbabago ng pinsan ko, si Kuya Mon. Kabilang sa pagbabago niya ay yung pagiging lasinggero nito. Yung tiyahin ko naman, sinukuan na rin niya dahil sa pagiging matigas ang ulo niya. Hanggang dumating yung isang araw na hindi ko makakalimutan at hindi ko inaasahan. Nasa kusina ako noon habang abalang-abala sa pagluluto. Naramdaman ko na lang bigla yung katawan ng pinsan ko. Nagpumiglas ako at pilit ko siyang iniiwasan. Kaya lang, mas nanaig pa rin ang lakas nito. Nagtagumpay siya sa kanyang masamang plano. Umiiyak akong pumasok sa kwarto at naratnan ako ng tiyahin kong nagmumukmok at umiiyak. Criselda, ano ang ibig sabihin nito? Kinuha kita dito sa bahay ko para may tumulong sa akin, para kaagapay ko sa mga gawaing bahay. Pero ano tong ginawa mo? Nilandi mo ang pinsan mo. Criselda, baka nakalimutan mong pinsan mo ang anak ko. Bakit? Sobrang katina ba? Kaya mo pinakamot sa pinsan mo? Nagtiwala ako sa iyo, Criselda. Pero sayang ang pagtitiwalang binigay ko. Ang galit na sabi ng tiyahin ko. Tia, kung ano man po ang sinabi ng anak mo, binabaliktad niya po ang nangyari. Dahil ang totoo niyan, ginahasan niya ako. Nanlaban ako, pero mas nanaig ang lakas niya dahil lalaki siya. Tia, magdahan-dahan naman sana kayo sa mga sinasabi niyo. Huwag kayong maging bias. Huwag lang sana yung anak mo ang paniwalaan mo. At isa pa, alam na alam mo ang ugali niya. Sobra naman kayo kung makapanghusga. Nangati ba talaga, Tia? Ang sagot ko. Hoy, Criselda,
huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan. Baka nakakalimutan mong nasa loob ka ng pamamahay ko. Walang utang na loob, wala kang modo. Lumayas ka na. Bago pa magdilim ang paningin ko, layas ang sigaw nito. Umalis nga ako sa bahay ni Tia. Walang direksyon yung mga pako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pumunta ako sa terminal. Kahit hindi ko alam kung saan ba ako pupunta. At habang nasa terminal ako, may isang lalaking lumapit. At ang sabi niya, "Miss, may hinihintay ka ba? Kanina pa kasi kita napapansin na. Parang balisa ka. At yung mukha mo, halatang may problema." Ang tanong nito. Ano bang pakialam mo? May problema man ako o wala, wala kang pake. Kaya, pwede ba? Huwag kang lumapit sa akin. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Ang galit na sabi ko sa kanya. Ang sungit mo naman, miss. Alam mo, maraming loko-loko sa lugar na to. Nakikita mo ba yung mga lalaking nag-uumpukan doon sa gilid na yon? Sila lang naman yung mga bad boys dito sa lugar na to. At tingnan mo, halatang may ginagawa silang hindi maganda. Sige, kung talagang hindi mo kailangan ang tulong ko, pasensya ka na, maiwan muna kita, ang sagot niya. Magtataray pa sana ako noon. Kaya lang, bigla akong nakaramdam ng takot dahil sa mga sinabi niya. At dahil na rin sa mga nakikita kong ginagawa ng mga kalalakihan. Ang sabi ko sa lalaki na yun, "Teka, huwag ka munang umalis. Sorry, pasensya na. Sa katunayan, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dahil pinalayas nila ako. Natatakot akong umuwi sa mga magulang ko dahil alam kong sinabi na ng tiyahin ko ang nangyari. Biktima ako ng pang-aabuso. Minolestya ako ng pinsan ko. Tapos, ang ending, ako pa yung masama. Binaliktad niya ang sitwasyon. Sinabi niyang inakit ko siya. Kaya niya nagawa yun. Hindi man lang nakinig yung tiyahin ko. Naging bias siya. Pinaniwalaan lang niya ang sinabi ng anak niya. Kaya yun, pinalayas niya ako. Marami pang masasakit na salita ang mga sinabi niya. Kaya, heto ako ngayon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang wika ko. Ganun ba? Nakakalungkot naman ang nangyari sa'yo. Siya nga pala, ako si Waldo. Naawa ko sa'yo. Kaya sumama ka sa akin at may pupuntahan tayo, ang sambit niya. Sumama ako kay Waldo. Kahit labag sa kalooban ko yun. Wala na akong magagawa. Wala akong ibang mapuntahan. At dahil na rin siguro sa takot na aking nararamdaman that time, napilitan na akong sumama sa kanya. At pumunta kami sa isang bahay inuman. Waldo, anong ginagawa natin dito? Ang tanong ko. Dito ka na magtrabaho. Malaki ang sahod dito. Lalo na at bata ka pa. Siguradong mag-aagawan yung mga customer sa'yo, ang sambit niya. Huwag, ayoko dito, Waldo. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho, ang sagot ko. Ha? Ayaw mo? Mamimili ka pa ng trabaho? Ano bang natapos mo? 'Di ba? Wala naman. Kaya, kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-inarte pa. Ano pa ba
Ang iniingatan mo, Criselda, hindi ka na malinis na babae. Kaya, kung ayaw mong pulutin ka sa kangkungan, huwag kang mag-inarte. Sige na, ayusin mo ang sarili mo. At papalapit na ang may-ari sa club na to. Ang sagot ni Waldo. Oh, Waldo, bilib naman ako sa'yo. Kahapon, nakailang babae ka na. Ngayon, wow, ayos ah. Halatang fresh ang kasama mo, Waldo. Ang sabi ng isang babaeng lumapit sa amin. Mamita, diskarte lang po ang kailangan para makarami. Nasaan na pala ang komisyon ko? Hinihintay na ako ng mga kasama ko sa labas. Ang sabi ni Waldo. Tumingin ako sa labas. Namukhaan ko kung sino yung mga sinasabi niyang kasamahan niya. Sila yung mga lalaking nakita ko sa terminal. Yung sinabi niyang masasamang mga tao. Doon ko na lang napagtagpi-tagpi ang makaganapan. Siya yung lalapit sa mga babaeng walang kaalam-alam at tatakutin niya ito para sumama sa kanya. Ang sama niya, walang kasing sama. Yung inaakala kong may kakampi na ako, hindi naman pala. Dahil siya pala ang taong maglalagay sa akin sa sitwasyong ikakasira ng buhay ko. Gusto kong mag-back out noon, pero wala akong ibang mapuntahan, kaya pumayag na ako. Waldo, anong pangalan ang kasama mo? Ang tanong ni Mamita. Mamita, siya si Criselda. Criselda, siya si Mamita. Siya yung may-ari sa club na to. Siya nang bahala sa'yo, ang sabi ni Waldo. Sige na, Waldo, kunin mo na to. Alam kong marami ka pang dapat gawin. Sige na, salamat, ang sambit ni Mamita. Nung time na yon, nakita kong may iniabot siyang sobre kay Waldo. Alam kong pera ang laman nun. Komisyon kung tawagin. Criselda, halika, sumama ka sa akin. Nakikita mo ba yung mga babaeng nasa tabi ng customer? Ganyan ang gagawin mo. Maliit lang ang sahod yung mga yan. Pero kung gusto mong malaking kita, sumama ka sa mga customers. Papaligayahan mo lang naman sila eh. Bata ka pa at sariwa. Siguradong marami ang magkakagusto sa'yo. O heto ang mga damit na susuotin mo. Magbihis ka na dun ha, at magpaganda. Mag-umpisa ka na, ang sabi niya. Kinuha ko nga yung mga damit na binigay ni Mamita. At gaya ng sinabi niya, nag-umpisa na akong magtrabaho. Wala na akong dangal dahil sa kahayupan ng pinsan ko. Kaya tuluyan ko na itong sinira. Nasilaw ako sa kinang ng salapi. Hindi lang ang pagiging waitress ang pinasok ko. Naging babayaran akong babae. Binabayaran para paligayahin ang mga lalaking takam sa laman. Pero kahit ganon ang nangyari sa buhay ko, hindi ko pinagsawalang bahala ang kagustuhan kong makapagtapos sa aking pag-aaral. Nagsumikap ako at itinago ko ang pagiging isang babayaring babae. Naawa ko sa aking sarili dahil hindi yon ang pinapangarap kong buhay. Ngunit nangako ako sa aking sarili. Sa abot ng aking makakaya, pilitin kong tapusin ang naumpisahan ko. At dahil na rin sa pagbebenta ko ng katawan,
sa awa ng Diyos, nakapagtapos ako sa aking pag-aaral. At sa aking pagtatapos, dito ko nakilala ang isang lalaking handang tumanggap sa akin. Isa itong biyudo at may kaya sa buhay. Yung mga anak niya nasa ibang bansa na silang lahat. Nagkaroon ako ng lakas ng loob para magtiwala sa isang lalaki. Dahil na rin sa kabutihang pinapakita niya, hindi nagtagal, sinagot ko na si Mike. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nung sinabi niyang aalis na kami sa lugar na yon. At ang sinabi niya, uuwi na daw kami sa aming probinsya. Takot at saya ang naramdaman ko noon. Takot ako dahil ilang taon na ang lumipas, hindi ako nagpakita sa mga magulang ko. Natutuwa naman ako dahil aalis na ako sa isang napakalalim na putikan na aking kinalulugmukan. Ngunit, yung takot na aking nararamdaman, biglang napalitan yon ng saya. Dahil hindi man lang ng masasakit na salita mula sa mga magulang ko. Labis-labis yung pasasalamat nila. Nakita nila ako. Ang buong akala daw nila, patay na ako. Sinabi ko sa mga magulang ko ang nangyari nung nandun ako sa bahay ng tiyahin ko. Nagalit silang dalawa. Lalong-lalo na yung aking ama. Nung narinig niyang ginahasa ako ng pinsan ko. Hindi na siya nagdalawang isip. Nung araw ding yun, sumugod ang ama ko sa bahay ng tiyahin ko. At may kasama siyang mga pulis. Hindi naman nahirapan yung mga pulis dahil umamin din si Kuya Mon sa ginawa niyang pangmomolestya. Humingi ng tawad ng tiyahin ko, pero hindi ko siya pinatawad. Huli na ang lahat. Kung nakinig lang sana siya noon, edi sana hindi na tuluyang nawasak ang buhay ko. Hindi lang ang tiyahin ko ang nagmamakaawa noon para patawarin ko siya. Pati na rin yung ama ko, nakiusap na rin sa akin. Ngunit, nang dahil na rin sa awa ko sa tiyahin ko, pagkalipas ng ilang taon, pinatawad ko na din siya. Bumalik nga kami sa dati, yung samahan namin, kahit na nakakulong pa rin ang anak niya. Ang sabi ni Tia, panahon na daw para magdusa na din siya sa kulungan dahil sa maling nagawa niya. Sa ngayon, maayos na ang buhay ko. Kahit ganon ang nangyari sa buhay ko, hindi pa rin ako sumuko. Dito sa aming lugar, hindi nila alam ang pinagdaanan ko. Hindi na kasi importanteng malaman pa nila na isa akong naging babayarang babae. Isa akong private nurse. Mataas yung tingin ng mga tao sa akin. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pilit naming tinatago ang aking nakaraan. Dalawa lang kami ng mister ko ang nakakaalam sa lahat. Bago ko tuluyang tapusin ang kwento ng buhay ko, gusto ko lang sabihin na wag niyo akong gayahin. Hindi ang pagiging isang babayarang babae ang tanging paraan para makapagtapos sa pag-aaral. Maraming mga paraan. Sadyang nanaig na kasi yung takot ko noon. Kaya ako nagawa ang isang pagkakasala. Basta ang mahalaga ngayon, nagbago na ako at hindi na pumasok pa sa isipan kong muling balikan ang dating trabaho ko. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Criselda.